basahin ang mga talata sa Ingles. This time, basahin naman po natin ang Tagalog. Sabi dito sa verse 1, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. So tayo po mga kapatid ay nasa panahong o nasa huling mga araw, sabi sa Biblia. At ang panahon ay talaga namang mapanganib. At sabi ko ng Biblia sa mga susunod na versikulo, binanggit ng ating ni Apostol Pablo kung gaano magiging mapanganib ang mundo. Number 1, sabi nito sa verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Isa-isayin natin. Sa panahong ito, maraming mga tao ang magiging maibigin sa kanilang sarili. Iba dapat ang buhay ng Kristyano at buhay ng hindi mga Kristyano, talagang ibang-iba talaga. No? Ulitin ko, iba dapat ang buhay ng Kristyano sa mga hindi Kristyano. Sa panahon ito mga kapatid, nagkakagulo. Iba, lindol, baha, Luzon, Visayas, Mindanao, parang nakakapagtaka no? Luzon, Visayas, Mindanao, binabagyo, binabaha, nililindol, pero tayo mga kapatid, hindi na po sa ating bago yan. Amen? Hindi na po dapat tayo magtaka. Bakit, Pastor? Sapagkat, mga kapatid, binigyan po tayo ng paalala ng Diyos na nasa huling panahon po tayo. No? Ang mga tao magiging maibigin sa sarili, magiging selfish, uunahin ang sarili, nakakalimutan minsan na kahit Kristyano Para bang ang daming Kristyano ang manlalamig. Abay, kung malaki ang pag-ibig mo sa Diyos, mga kapatid, makikita mo yan sa panahon ito. Maraming Kristyano ang manlalamig. Pero mga kapatid, kung tunay mong mahal ang Diyos, dapat aware ka sa nangyayari. At hindi ka dapat, mga kapatid, magpapa-apekto sa panlalamig ng iba. Amen? Sapagkat tunay mong mahal ang Diyos. Pangalawa, pagiging maibigin sa salapi. Maraming tao gagawa ng iligal na bagay para lang makapandaya ng iba. Maraming tao, no, di bali na makapanakit ng iba, kumita lang ng salapi. O tayo po'y nakalive, maganda nga rin nakalive tayo para marami makapakinig. O di ba, minsan, ginagalang natin yung ating mga leaders. Yung mga leaders ng ating bansa. We do respect them. Marami tayong, dahil sapagkat sila ay nilagay dyan ng Panginoon, mga kapatid, kaya nirespeto natin sila. Ganoon po, ito yung paalala naman po sa inyo ng mga politicians, mga leaders, mga niluklok ng Pilipino. Manawa, para doon sa mga gumagawa ng hindi maganda, abay, magising naman kayo. Amen? Sabi ng Biblia, mga kantanuman, ang yaman ng buong mundo, pero kung yung kaluluwa ay wala pa, hindi mo pa alam kung saan ka pupunta. Walang isa-isa yung mga sasakyang meron ka, kahit 40 sasakyan pa yan, kahit 10 pang bahay mo, pag ikaw ay namatay na walang Kristo sa buhay mo, kalaboso ka sa apoy ng impyerno, sa lawa ng apoy. Lahat ng yaman sa mundo maibigin sa salapi, maibigin sa sarili. Hindi naman masama umibig. Pero wag natin kakalimutan, dapat ang una natin iniibig ang Diyos. Maraming tao inibig una ang sarili. Wala nang panahon sa Diyos. Inibig sobra ang trabaho, ang pagkita ng salapi. Hindi naman masama kumita ng salapi. Pero kapag inibig mo yan, at para bang nakakalimutan mo ng Diyos, kung Kristyano ka, magbago-bago ka ng iyong kaisipan. Baka hindi mo na natutunan ang sinasabi ng Biblia.
So mga kapatid, pagiging maibigin sa sarili, pagiging maibigin sa salapi, ano pa? Mayayabang. Sa panahon ito, maraming taong payabang ng payabang. Maraming taong lalong yayabang. Magawa na nga ng masama, mayabang pa. Yun ang nakakalungkot doon. Pero tayo mga kapatid na umiibig sa Diyos, damon na dapat tayo magpakumbaba. Kumbaga, damon na yung bumabagyo, damon na yumakap ka sa Panginoon. Amen? Damon na tayo po mga kapatid ay dumaranas ng samot-saring pagsubok sa buhay. Damon dapat na lumuluhod tayo sa Diyos. Kasi wala po tayong ibang pag-asa kundi ang Diyos lamang. At wala rin po tayo may pagmamayabang. Sabi diyan, ano pa? Mga mapagmalaki. Parang magkahawig, mayayabang, mapagmalaki. Bay, sa ating mga Kristyano, sino ba dapat ang ating ipagmalaki? Yung ating bang mga sarili? Yung kakayanan meron ka, yung trabaho na meron ka, yung konting kayamanan meron ka, hindi po mga kapatid. Kung meron po tayong dapat ipagmalaki at ipagsigawan mga kapatid, itanghal, walang iba kundi ang Diyos ng Biblia. Amen? Si Kristo na meron tayo. Yan ang dapat nating ipagmalaki. Ang salita ng Diyos. Ano pa, Pastor? Mapagtungayaw. Pag sinabi natin mga kapatid, mapagtungayaw, sa wikang Ingles, no? Blasphemers. Mapagtungayaw. Isang ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan. Di ba? Dinadamay, binabanggit ang pangalan ng Diyos sa mga walang kwentang bagay. Maraming tao ngayon, para bang bukang bibig Diyos, sabi ng Biblia, pero ang buhay, makinig, ang buhay ay hindi makadiyos. Ano pa? Masuwayin sa mga magulang. O kayo po mga anak, abay tingnan natin ang ating mga sarili. Kung ikaw ay masuwayin sa magulang mo, hindi ka sumusunod, para bang wala kang pagpapakita ng paggalang, abay umayos ka. Amen? Bilang kabataan. Bilang yung people. Baka pag dumating na si Kristo, hindi ka ligtas, maiwan ka rito. Kawawa kayo kapag ka mga kapatid, young people, kayo mga kabataan, siya sa atin nyo na kayo ligtas. Sapagkat mga kapatid, sa huling panahon, nasa huling tayong panahon, pag bumalik na si Kristo, kukunin niya yung mga ligtas na tunay. May iwan ang mga hindi totoong ligtas at daranas po mga kapatid ng katakot-takot na hirap. Papahirapan po kayo ng Antikristo. Halimbawa, sila Brother Elmer, kinuha ng Panginoon, o tayo kinuha ng Panginoon, may ilang naiwan, sige, sa inyo na itong bahay nila, Brother Elmer. Sa inyo na yung kotse nila, pati aso nila, yung ito sa inyo na lahat. Pero nakakatakot kapag kayo po ay naaabutan ng Antikristo. Huhulihin, pilit na papatayin. Sige mo, bawal kang bumili ng pagkain pagka wala kang tatak sa noo at dito ng numero ng tao, yung number of beasts, yung na 36 po yun mga kapatid, pilit po yung itatatak sa bawat tao. Pero praise the Lord, I do believe ako'y ligtas sa biyaya ng Diyos. How I pray ng bawat isa'y tunay ang ligtas upang hindi natin maranasan yung mga kapatid at hindi natin maranasan. Ano pa mga anak? No? Itigil mo pagiging mo masuwayin sa magulang. Ano pa? Mga walang turing, mga walang kabanalan. Ayan. Diba? Sabi nito, no? Disobedient to parents, unthankful. Hindi marunong magpasalamat. Yun ang nakakalungkot. Tumanggap ng biyaya, gaano man kaliit o kawala, aba, imbis na magpasalamat,
Nagre-reklamo pa. Ito lang. Yan ang tao. Gusto, ayaw lang subo. Gusto ng tao, sagpangin lahat. Kunin lahat. Imbis na magsabi ng thank you, no, gusto pa kainin lahat, pati kamay mo nagbibigay. Huwag naman po ganun. Walang kabanalan. Hindi namumuhay sa kabanalan. O mga lalaki, magpakalalaki, abay, kahihiyan yun sa Diyos, di ba? Sabi sa Genesis 1:1, di ba? Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Nilikha niya tayo, ang tao, ayon sa kanyang wangis. Babae at lalaki. Abay, nilikha ka ng Diyos, magpasalamat ka kung lalaki ka. Amen? Kahihiyan sa Diyos na naglikha sa'yo, na lalaki ka at sinasabi mong babae ka. Para mong parang naglikha sa'yo. Para mong sinabing, mas magaling pa ako sa'yo, O Diyos. Kung ikaw naman ay babae, abay kahihiyan din sa Diyos. Ginawa ka ng babae, magpasalamat ka. At parang ganun din mo, babae ka, nilikha ka ng Diyos, ayon sa kanyang wangis, tao ka, at sasabihin mo sa Diyos, mali ang pagkakalikha mo sa akin. Ako'y babae nga sa katawan, pero lalaki ang aking puso. Para mong sinampalang Diyos, para mong sinabi sa Kanya, mas magaling ako sa iyo, Diyos. At sampal din yun sa tatay mo, kung lalaki ka, at magiging bakla ka, magdadamit ka ng saya, gusto mo yung tatay mo, damit din ng dress. Nakuha ko, ikaw naman yung babae, parang sinampal mo yung nanay mo. Alam naman ng magulang mo na pinanganak kang meron kang, di ba, genitals na pang babae at genitals na pang lalaki. Okay, parang sinampal sa mukha ang magulang mo. Walang kabanalan. Kumbaga, grabe ang laglag sa kasagsagan ng araw sa paggawa ng masasama. May nakita nga ako sa YouTube eh. Abay, araw na araw, may ginagawang hindi maganda. Eh, may dumaan isang tao na huli sila. Sa kanilang ginagawang hindi maganda, kumuha ng pamalo ng sanga, yung mama, at hinampas sila sa ginagawa nila. Di taranta silang dalawa sa kanilang ginagawang kalukuhan. Di napahiya sila. So mga kapatid, walang kabanalan. Verse 3, walang katutubong pag-ibig. Para bang walang malasakit sa ibang tao? May mga ganung tao. Para bang, pasensya na, yun ang nangyari sa atin ngayon. Itong mga, hindi naman lahat, naniniwala po ako maraming Kristiyanong politicians. Ako'y naniniwala na marami pa rin leader sa ating lugar. Nakuha po? Ako'y nakakalungkot without natural affection. Okay lang. Buuman kami ng pera. Okay lang na mahirapan sila. Okay lang na mga project ay palpak. Ang mahalaga, busog ako, busog ang aking pamilya, marami kaming pera. Samantalang ang bayan ay nasa lugmok. Nasa kalugmukan. Nakakalungkot mga kapatid, walang malasakit. Ano pa? Truce breakers, mga walang paglulubag, no? Mga kapatid, nangako, hindi tutuparin. Sa mga mag-asawa, nangako ka ng kasal, no? Sa hirap ginhawa, sa lungkot at saya, sa kasaganahan, kahirapan, hanggang bawian ng buhay. Abay, hindi paalala sa atin mga tatay at nanay. Abay, nangako ka sa Diyos. Amen? Abay, ipaglaban mo yung bahay mo, hindi nawawala ang problema sa mag-asawa. Minsan ang pag-ibig ng lalamig, pero nasa sa'yo yun. Amen? Minsan may asawa na nga, nag-i-entertain pa ng iba. Umahanap pa ng binata, yung babaeng may asawa. Naghahanap pa ng dalaga.
O sabihin natin, may partner ng iba, papatol. Nakakalungkot mga kapatid. Nakakalungkot po, no? Abay, imbis na ikaw ay maging mapagpasalamat sa may bahay na meron ka, magpuri ka sa Diyos, amen, maging kontento ka, huwag ka nang tumingin pa sa iba. Mga kapatid, disiplinahin natin mga tatay, nanay, ang ating mga mata at ang ating mga isip. Nangako ka sa Diyos, tuparin mo. Mga Kristyano, hello! Nakipagkasundo tayo sa Diyos. Abay, kung tayo nakipagkasundo sa Diyos, mga kapatid, tuparin natin sa Diyos ang ating mga pangako. Mga kapatid, dahil ba sa ulan? Ito po yung pasensya na. Hindi naman humahangin ng malakas. Pwede naman mag-commute. Hello? Pwede naman magpayong. Pero naintindihan natin kung may sakit. Pero abay mga kapatid, ilan lang tayo ngayon dito? Pasensya na, 6 lang tayo dito sa bahay, isang bahay. Ang aking, hindi at least alam ng mga kapatiran kumapanood nito. Aming pamilya at sila Brother Elmer na mag-asawa. Mga bangko, bakante. At least alam po ninyo na kami lang ang nandito. Abay, dahil ba sa ulan hindi ka nadadalo? Pwede namang sumakay. Minsan nakakalungkot sa mga Kristyano, para bang sakripisyo sa atin yung ganito. Abay, si Kristo nga, katakot-takot na sakripisyo ang ginawa. Para lang tayo bigyan ng kaligtasan. Sakripisyo ba sa atin, mga kapatid, ang magsimba na kahit na ulan? Sakripisyo ba sa atin kahit mainit ang pagdadalo sa simbahan? Ay parang, mga kapatid, hello, isang pag-isip-isipin natin, mahal ba natin talaga ang Diyos? Amen? Mahal ba talaga natin ang Diyos? Kasi kung mahal mo ang Diyos, mga kapatid, come what may, darating ka eh. Hello? Kung mahal mo ang Diyos, if you are valuing God above all else, darating at darating ka. Intindihan natin kung sa lugar mo, baha. Maraming tumbang puno. Wala talagang asing masakyan. We understand it eh. Pero iba nga, sa OCC, pambihirang yun, bata yun ha. Bata, 4 na oras. Ang lakad niya, makarating lang ng outreach. Pinakita sa amin yung dadaanan ng bata, elementary yun ha. Makarating lang siya ng outreach, makarinig lang siya ng, makating lang siya ng discipleship, ng 12 lessons. Binigyan daraanan ng bata. Grabe, kahit ako baka matigilan ako eh. Pero ang tindi ng bata, nakagraduate siya ng discipleship. Dadaan siya sa ilang ilog. Daraan siya sa mga batu-batuhan. Maputik na daan. Kalsada, mga taniman at iba pa. Pero mga kapatid, hindi po yung naging hadlang sa isang bata na matapos niya ang discipleship lesson at makagraduate siya. Mga kapatid, kung mahal natin ang Diyos, minsan siyasatin natin ang ating mga sarili. Mahal ba natin talaga ang Diyos? Diba, konting ulan lang, konting init lang, hindi na tayo makarating. Diba mga kapatid, mag-isip-isip tayo, amen? Mag-isip-isip tayo ng 1, 2, 3. Kung tama ba yung attitude ng ating mga puso. Ito po yung paalala lang, bakit pastor? Kasi mahal ko kayo eh. Abay, kung mahal niyo ang Diyos, mga kapatid, abay, ipakita rin natin ang ating mga, gawin din natin ang ating parte, responsibilidad, sapagkat lahat po tayo may pananagutan sa Diyos. Walang kabanalan. Hindi tumutupad sa pangako, ano pa, nag-aakusa ng mali, incontinent, sabi dyan, fierce, despises of those that are good. Malupit yun, mga kapatid, walang pagpipigil sa sarili. Mga mababangis, para bang naging hayop na no? Para bang yung mga tao parang nagiging hayop na mabangis. Hindi mga maibigin sa mabuti. Diba, nakita ko yung isang litrato, free, panood ng sine. Ang dami nakapila, Brad.
free groceries, free ayuda. Ang dami nakapila. Araw ng linggo. Pero dito sa isa, going to church, parang nakapila lang ata 3. Ang tao mas iibigin ng masama. Yan ang panahon natin ngayon mga kapatid. Walang hindi maibigin sa mabuti. Sa huling panahon, mas iibigin ng tao ang kasamaan. Pero kung Kristiyano ka, hello, lalayo ka sa kasamaan. Amen. Kahit sa school, kahit sabihin natin, nag-iisa kang estudyante, tumindig ka, kung Kristiyano ka, tumayo ka, hello. Hanga ako rin sa mga ganong Kristiyano na tumatayo. Naalala ko nung college ako nung mga kapatid, meron kami isang college student, first year kami nung, fourth year ata kami nung college. Officer ng ROTC, gusto magsundalo ng isang young people. Pero nung pinapainom na namin ng alak, sigarilyo, iba pa, yung iba uminom, nakapila sila eh. Pero itong isang estudyante ko, sir, gusto ko mag-officer, pero hindi ko po iinumin yan. Sabi niya, hindi po ko titikin ng sigarilyo. Kabataan yun ha. Bakit ayaw mo? Sir, siguro, pagawin nyo na lang po ko ng iba, pero hindi ko po titikin. Ang tigas talaga ng bata. Hindi pa ako ng Kristyano. Nalaman-laman ko. Ano, bakit ba ayaw mong tikman? Eh, SOP ito, dapat lahat kayo tumigil. Sir, baptist po ako. Kung tumatak sa isip ko yun, baptist siya. Ako po'y katoliko po ng time na yun. Hindi ko pa naintindihan ng lahat. Maganda yung boses ng kabataan, ang ganda ng boses niya. Siguro miyembro sa kabayaran o kumakanta sa sim. Ang ganda ng boses niya mga kapatid. Pero natuwa ako sa kanya mga kapatid sapagkat tumindig siya sa tama. Kahit yung mga kasama niya, okay lang, uminom, okay lang, manigarilyo, kahit first time, pero siya tumindig siya sa katotohanan. Minahal niyang kabutihan. Yun ang mga kailangan natin Kristyano. Amen? Mapagmahal sa paggawa ng kabutihan. Okay, next. Verse 4. Masabi diyan, mga lilo, mga traidor, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Yun ang nakakalungkot mga kapatid mo. Mga lilo, hindi na nga tumutupad sa pangako, abay, para bang iuhulog pa yung kasama sa kumuloy. Naku ang mga kapatid, ginawan ka na nga ng kabutihan, itong taong gumawa ng kabutihan sa iyo mga kapatid, ipapahamak mo pa. Ganun ang tao sa huling panahon. Masaya na mapahamak ang iba. Maisalba niya lang ang kanyang sarili. At mas natutuwa pa na gumawa ng kasamaan. Yun ang sabi ng Bible sa Proverbs. Yung mga masasama, hindi yan matutulog hanggat hindi nakakagawa ng kasamaan. Basahin yung Proverbs chapter 4. Tingnan natin ano sabi mo sa talata. Proverbs chapter 4. Sabi ron, hindi sila matutulog hanggat hindi sila nakakagawa ng masama. Kayo po yung mga Biblia sa tahanan, sa mga kapatiran natin dyan, sumabay po kayo. Proverbs chapter 3. Ano ba, 3 or 4? Okay, 4. Nasa 4 yun. Okay lang. Sige, hanapin natin. Ayan, sabi sa verse 14. Proverbs chapter 4, verse 14. Paalala ito sa lahat sa ating kabataan man o may edad.
Sabi diyan, enter not into the path of the wicked. Huwag kang pumasok sa landas ng masama. And go not in the way of evil men. At huwag ka rin lumakad ng lakad ng masasamang tao. Ibig sabihin, huwag tayong gumaya sa kanila. Ano sabi ng Bible? Ang tindi nito, avoid it. Pass not by it. Turn from it. Pass away. Sabi ng Bible, doon sa mga gumagawa ng masama, ilagan mo ito. Huwag mong daanan. Likuan mo ito. At huwag kang pumunta doon sa kanila. Grabe yung paalala ng Biblia, di ba? Huwag kang lalapit, iwasan mo, lumayo ka. Ano sabi sa verse 16? For they sleep not, except they have done mischief. And their sleep is taken away unless they cause some to fall. Sa wikang Tagalog, sapagkat hindi sila nangatutulog, malibang sila'y makagawa ng kasamaan. At ang kanilang tulog ay mapapawi, malibang sila'y makapaggawa ng masama o makapagduwal sa iba. Hello mga kapatid, imagine mo mga kapatid, sa sobrang sama ng tao, hindi sila matutulog hanggat wala silang nabibiktima. Kaya mga kabataan, mag-ingat kayo sa school. Mag-ingat sa mga sasamahan yung kaibigan. Kunyari, papakitaan ka ng mabuti. Hello, hi. Papakitaan ka ng kabaitan. Pero may plano sila. Sirain ang buhay mo. Ngayon, pag nasira, nasan sila? Iiwan ka nila sa ere. Bakit? Nabiktima ka. Ikaw naman na tanga. Sorry. Sinadya ko yun. Ikaw naman na TANGA. Magpapabiktima ka naman. Magpapadala ka sa bait-baitan nila. Pag nagawang ka ng hindi maganda, iiwanan ka na nila. Ganun sila, mga kabataan ngayon. Grabe. Sabi ng Bible, huwag matigas ang ulo. Mapapahama ka. Yung mga hindi marunong makinig na anak sa magulang, lalo pa sa Biblia, sa sinasabi pa ng pastor, sinabi nga ng Biblia, pinalalahanan na ng pastor, pinalalahanan pa ng magulang. Sige. Kayo mga anak, hindi namin kayo pag-aari. Kayo ay pinagkatiwala lang sa amin ng Diyos. Amen? May kalayaan kayong piliin ang kalooban ng Diyos. Pero pag kayo napapahamak, hindi nyo masisisi ang magulang nyo. Kahit itong mga anak ko, mga kapatid, pag pinili nyo ang hindi kayo makinig sa Bible, kasi nasabi ng Biblia, kung kukunin kayo ng Panginoon, hindi na sa akin masakit. Pinili mo yan eh. Hindi na ako nang kulang ng paalala sa inyo, sa ating mga kabataan dito sa church. Abay, piliin natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabi ito, sapagkat hindi sila nangatutulog, malibang sila'y makagawa ng kasamaan, at hindi sila matutulog maliban makita nila ang taong ito masira, mawasak, mabuwal ang buhay. Kaya mga young people, hello. No, gising. Tayo rin mga Kristiyano, gising-gising. Sabi sa verse 17, for they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. Sa wikang Tagalog, sapagkat sila'y nagsisikain ng tinapay ng kasamaan at nagsisinom ng alak ng karahasan. Yung mga politician natin na ganyan, kaya nilang maating yun, no? Pambira niya, billion. Billion ang project, tapos wala, Brad. Kaya ang Pilipino talagang magagalit eh. Pero ito yan, makaligtas man sila sa tao, pero mananagot kayo sa Diyos. Hello? Mananagot kayo sa Diyos. Kaya matakot kayo sa Diyos. Amen? Mga kaibigan nating politician leaders, mas matanda pa po sa inyo ang Biblia. Hindi po nyo pwedeng baluktutin ang sinasabi ng Biblia. Darating ang time, sabi ng Bible, ngayon tumatawa sila. Anong sabi sa Psalms? Darating ang panahon, ako naman ang hahalakhak sa kanila. Ako naman ang tatawa sa kanila, sabi ng Diyos, sa panahon na nandun sila sa kawalan.
Mga kapatid, tandaan natin, no? Ano man ang itanim mo, aanihin mo yan. Nagtanim ka ng kasamaan, babalik sa'yo, sa pamilya mo kasamaan din. Nagtanim ka ng mabuti, babalik sa'yo, mabuti rin. Sabi ng Bible yan, eh. What you sow, you will reap sa takdang panahon. Marahil hindi ngayon, pero in the right time, aanihin mo yun. Sabi sa verse 18, ng Proverbs 4:8, ito ang kagandahan naman. But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day. Sa wikang Tagalog, ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag, na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. Diba kung ang panahon ay pasama ng pasama, abay tayong mga tunay na umiibig sa Diyos, dapat lalo tayong yumapo sa Diyos, eh. Amen? Abay, dapat lalo tayong lumiwanag. Yun ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat iba ang liwanag sa dilim. The more na dumidilim, the more na lumiwanag naman ang liwanag, mga kapatid. Hello? Ganon din tayo dapat, mga Kristyano. The more na pasama ng pasama ang mundo, abay dapat the more na tumatayo ka sa kabanalan. Hello? Mga kabataan, mga adults, mga members natin dito sa lugar ng Tagaytay, tayo po'y nasa huling panahon. Abay, kung tunay nating mahal ang Diyos, lumiwanag ka. Amen? Tumindig ka. Gumawa tayo ng kabanalan. Suportahan natin patuloy ang gawain ng Diyos. Dalangin ko lahat ng dumadalo sa atin, mga kapatid, na lumugos sa tubig, lahat ligtas na tunay. Yun ang dalangin ko. Dahil kung ligtas kang tunay, liliwanag ka at pipiliin mong sundin ang kalooban ng Diyos. Okay, saan tayo tumigil? Balikan natin yung Timothy. Sa huling araw, sabi diyan, no, traitors, no, mga lilo, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa maibigin sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid, sa panahon ito, kailangan natin ng mga Kristiyanong tumitindig sa tama. Hello? Kailangan natin mga Kristiyanong tumitindig sa kabanalan. Yung hindi nakikipag-compromise sa mundo. Yung hindi ba magpapadagit, alam niyo mga kalapating mga bata kami, meron tinatawag na kalapating racer ba? Papakawalan namin yan. Papalakpak kami. Lilipad-lipad yan. Maya-maya, halimbawa ang pinakawalan namin 5 or 10, magugulat kami, pagbalik niyan sa amin mga kapatid, abay 15 na yung kalapate. Bakit? May nadagit na 5. Ganun pala yan. Oo. Mas marami, mas mag-i-enjoy kasi sila eh. Mas marami, kasama sila sa marami. Eh mga kapatid, paano kung marami yung gumagawa ng masama? Lalo pa ngayon to, sa panahon ito. Ang tanong, kung Kristiyano ang tunay, makinig, magpapadagit ka ba? Pero mga kapatid, sad to say, yung reality. Maraming Kristiyano para bang nadadagit ng sanlibutan. Nakakalungkot. Diretso na natin ito mensahe. Sige, tapusin na natin dito. Tapusin na natin kaya, no? Diretso na ito. Hindi ko makinig ng mainit pa doon. Sige, tuloy na po natin. Mensahe na po ito, mga kapatid. Tapusin na natin hanggang talata 17. Sabi niya ng mga lilo, mga traidor, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa, ayun, thank you bro, salamat. Mga maibigin sa, naihangat yan biyata, mga ibigin sa kalayawan, kaysa sa mga maibigin sa Diyos.